Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Sige. Hallelujah! Tayo po muna ay manalangin para sa ating Sunday School. Salamat po, dakilang Ama namin na sa langit na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang panahon pinagkaloob mo sa umagang ito, Panginoon. At sa pag-iingat mo sa iyong mga anak, Panginoon, sa buong isang linggo, Father God, na kami, Panginoon, narito, Panginoon, upang ikaw na naman ipuhin at pasalamatan, Panginoon. Sa umagang ito, Father God, tinataas ko, Panginoon, ang aming kapatid, Panginoon, si Kuya Mar, Panginoon, na siya magdadala, Panginoon, ng Sunday School, ng salita, Father God. Hindi mo siya, Panginoon, katalungan, mabumulakas ng malaking gandang kaisipan, Panginoon, pati ang kanyang pamilya, Panginoon, pagpalain mo, Lord. Salamat po, Ama. Patuloy mong gamitin siya, Panginoon, para sa kalalago, Panginoon, ng iyong mga anak sa lugar nito, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon, at dalahin ko, Lord, ang lahat, Panginoon, ng kanyang sasabihin, dadaloy sa kanyang mga labi, Panginoon, ay mula sa inyo, Ama. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo yung mga salita sa umagang ito, Panginoon. Lord, ang lahat ito, Panginoon, aming sasalamatan na sa pangalan ng iyong anak, Panginoon, sa Kristo. Amen. Thank you, Lord. Tawag ko na si Kuya Mar. Salamat po, Pastor, sa iyong panalangin. At good morning po, mga kapatid. Good morning po. Hallelujah. Noong mga nakaraan ay napag-aaralan natin o napag-uusapan ang tungkol sa pagiging isang halaman o isang isa sa mga talinhaga na ginagamit ng Panginoon ang tungkol sa puno ng ubas, puno ng olibo, mga example na ginagamit ng Panginoon sa kanyang pagtuturo para mas madaling maunawaan ng ating mga, sabihin natin mga, lalo pa sa mga hindi pa mananampalataya. Normally kasi, ang talinhaga, sabi ng Panginoon, ay ginagamit para doon sa mga tinawag ng Panginoon. Maiintindihan ito. Pero doon sa mga mapapahamak, ang talinhagang ito ay parang napakasakit, napakabigat sa kanila. Parang masakit pakinggan, nakakatisod sa kanila. Para sa mga maliligtas, ito ay maganda. Sa mapapahamak, ang pangit ito. Sa buhay natin, bilang mga anak na ng Diyos, madali nating maunawaan kapag ginamit yung talinhaga. Pero sa physical, sa natural nating kalagayan, mas madali nating maunawaan yung kung ano yung importansya ng bawat isa sa atin sa iglesia. So ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay yung importansya ng iglesia. Pag sinabing iglesia, hindi po yung iglesia na ating naririnig. Siguro, meron ba ditong dating membro ng iglesia? Wala man, o meron? Di ba? Wala naman. Kasi yung forma ko parang kakaroon. Pasensya na. May mga malima na ikaw ay pumasok. Saan? Sa iglesia ni Kristo. Tama naman yun. Ay hindi ka maliligtas. Totoo. Kaya lang, pagdating sa mga ganun, parang yung connotation dun is related sa relihiyon. Pero ang tinutukoy na iglesia ni Kristo, na totoong iglesia ni Kristo, yung katawan ni Kristo na siya ang ulo at ang mga bahagi nito ay tayo. Kaya ginamit ng Panginoon yung example na body upang maunawaan ng mga kausap niya yung importansya ng bawat bahagi ng katawan. Pag sinabing iglesia, it is the body. At ang ulo ay si Kristo. Sa 1 Corinthians chapter 12, simulan nating basahin sa 12 hanggang, hindi mahaba-haba ito, pero di man tayo utin ito ng maghapon. Hanggang 31. Mas malinaw yung mata mo, Pastor Laberna. Pakibasa nga. 12,
12 to 31. 12:31. Opo, pakibasa. Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi. Ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hintil. Alipin man o manaya tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi isang bahagi lamang. Kung nasabihin ng paa, hindi ako kamay kahit hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga baga ito bahagi ng katawan. Kung nasabihin ng tainga, hindi ako mata kahit hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano na ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit nilagay ng Diyos ang mga bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pari-pareho, hindi iyan may tuturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit isa lamang ang katawan. Hindi na rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan ni ang ulo sa mga paa. Hindi po kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya ang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi gaano apuri-puri ay pinag-uukulan ng higit sa pagpapahalaga. Ang mga bahagi ito'y likas na maganda at siya namang higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit, nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong matangal. Upang hindi magkaroon ng pagkababahagi. Sa halip, magmamalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung masasaktan ang isang bahagi, masasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, gagalak ang lahat. Kayo lahat ay isang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ang mga apostol, ikalawa ang mga propeta, at ikatlo ang mga guro. Naglagay siya ng mga magmagawa ng mga himala, nagpapagaling ng mga may sakit, may tagatulong, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ng apostol, propeta o guro, hindi lahat ay ibinigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala. Nagpapagaling ng may sakit, magsasalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. Ngunit buong sikap niyang hangarin ng mga kaloob ay nasa dakila at ngayon ituturo ko sa inyo ang landas ng pagkamabuti ng lahat. Amen. Diba? Yung discussion dito ni Apostle Paul ay pinatungkol niya literally sa katawan ng tao upang maunawaan natin yung importansya ng bawat isa. Sapagkat aminin natin sa hindi, sa loob ng iglesia o halimbawa dito sa kongregasyon, hindi pantay-pantay, hindi pare-pareho yung level ng pananampalataya at ng katungkulan ng bawat isa. Nasabi doon na merong mga inilagay ang Diyos, mga apostol, mga pastor, mga guro. Doon sa Efeso, nandun yung ibanghilista at mga propeta. Upang ito yung gagamitin ng Diyos sa pagpapalakas ng katawan para ihanda sa paglilingkod sa Panginoon. And therefore, hindi tayo pwedeng magkaroon ng parang inggit sa isa dahil siya ay hindi pastor.
Or kaya maiinggit ka sa isa dahil hindi ka marunong maggitara. Or maiinggit ka dahil hindi ka marunong kumanta. Well, of course, pwedeng i-design. But ang point dito ni Apostle Paul is maunawaan natin yung importansya ng bawat isa. Pansinin natin. Pasensya na mga babae kasi kayo yung gagamitin kong halimbawa. Ang naririnig ko is kilay is life. Totoo ba yun? Mga girls, kilay is life. Hindi makaalis-alis ng bahay pag hindi mag-drawing. Diba? Do-drawing yung yan eh. At doon mo makikita kung mataray ba ito o hindi. Depende sa guhit. Diba? May mga teacher kasi ako naalala ko nung nasa college ako. May teacher kami sadyang pinatutulis yung kanyang kilay. Parang may angle dito eh. Pero ang dating parang nagtapang-tapang. Ay matapang talaga. Pero napakahusay magturo. Pag nakuha mo ang kanyang turo, talagang tatalino ka rin. Meron naman yung medyo diretso lang yung kilay. Hindi ko makita yung mga kilay. Hindi niyo kung ano yung sa ating brand, okay lang kasi yung kilay natin talagang yan yan. Okay, disinyohan. Okay na yan. Huwag yan natin lagyan ng kilay is life. Okay. Normal na yan. No? Pero may nakikita kong mga lalaki talagang ginagawa talaga yung nagdisenyo rin eh. Ewan ko lang kung pampapurma ba yan. Pero sa babae kasi, kilay is life, di ba? Kung titignan natin, ano ba naman yung maliit na bagay nito? Ano ba yung purpose nito? Di ba? Maganda. O at least, si Pastora Bernes, maganda. Oo. Pero, ang sabi ng Panginoon, iniligay niya ang lahat ng bahagi sa katawan because of the purpose. At kay Pastora Berna, pampaganda. Sa iba, ano ang kanyang purpose? Bakit inilagay niya ng Panginoon? Bakit hindi dito sa gitna? Parang kayo ano? Kilay mo isa lang sa gitna. Parang dagdag design lang yun. O design, pampaganda at design. Oo, sabi ni kapatid na Nery. Pero ang isa talaga sa mga binabanggit ng mga tawag yan, eksperto ba yun, Sir Paul? Yung mga eksperto, inilagay daw yan dyan para siya ang magsala, magharang sa pawis. Di ba pag kayo noon natin, pag pagod na pagod tayo, lalo sa amin sa construction worker, grabe pa nagpawis. Tutulo talaga sa mata. Ay mahapdi man yan. Mahapdi man yung pawis sa mata. So inilagay ng Diyos diyan sa tapat ng mata para siyang tagaharang nung pawis na babagsak sa mata. Kasi mahapdi yan. Kung papansinin natin, parang sabi doon sa binasa ni Pastora kanina, yung mga bagay na parang hindi masyadong mahalaga ang siyang pinagaganda. O, di ba? Parang wala naman. Ano, yung mata lang yan, ano lang yan, buhok-buhok lang yan, di ba? Meron pa. Yung bigote, Pastor, ano purpose na bigote? Papagwapo. Anong purpose na bigote? Papagwapo. O, di ba? O, di ba? Ganda ng forma niya, no? Ginagaya, lalagyan pa ng gel para pagandahin. Tapos, itong balbas, ano ba yung mga purpose niyan? Meron naman ng mga purpose, di ba? Pero, ito, ano yung purpose nitong mga maliit na ito, Brad at Jonathan? Di ba? Pangit banggitin lang na bigote balbas. Kailangan may at. Tingnan mo si Pastor, meron siyang at dito. O, di ba? Tawag yan at. Oo, bigote at balbas. Para kumpleto. Bakit naman pakinggan kung bigote balbas, di ba? Para walang distinction. Dapat may linking verb kung tawagin, di ba? Sir Paul, linking verb ang tawagin. At ano yung purpose nito? Ano yung linking verb? Para magkaugnay yung dalawa. Parang simple lang ano. Parang wala namang purpose. Pero meron din pala. Ayan o, Ayan, oh. ganda. Asa na? O, hindi ako. O, di ba? Yung pampapurma, sabi nga ni Sister Nery, pampapurma yan eh. Para walang masyadong purpose. Pero nilagay ng Diyos yan na mayroon siyang maliwanag na dahilan. Amen. Subukan natin yung inyong daliri. Yung kuko, parang wala naman, ano man ang masyadong purpose ng kuko, di ba? Napakahirap kaya kung magkamot daw ng kuko. Mahanap ka pa ng
yung bao na ginawa parang kamay para ikuskus sa likod. Oh, di ba? Yung sandok, di ba? Para lang magkamot ka ng likod mo. Parang wala lang, di ba? Pero napakahalaga. Sa katunayan, pag pumunta ka nga ng mga spa-spa, yan yung ginagastusan pa ng malaki. Pedicure, manicure, buhok. Yung pag nagpa-spa ka, gagastos, magkano ginagastos ng mga mahaba yung buhok, mga nagpapariban? O 2.5. Imagine mo yan, buhok lang naman yan eh. Pero binibigyan ng importansya. Bakit? Sapagkat sinabi ng Diyos eh, yung mga bagay na hindi, parang hindi masyadong mahalaga, ang siyang binibigyan ng mas higit na atensyon sapagkat meron siyang dakilang layunin sa katawan. So therefore, pag tinitingnan natin lahat ng itong mga simpleng bahagi ng katawan natin, na parang kung minsan sasabihin, parang wala man itong purpose. Ito hindi liit, di ba? Ano pa man yung purpose dito? Pero kung wala ito, ang hirap mangulabot. Sorry. Wala, ang laki mo kasi dito. Ang hirap man ipasok. Kaya may purpose ito. Maliit lang. Pag magkatindigan mo talaga yan yung maliit eh. Siya yung kayang pumasok sa loob. Parang maliliit na bagay. Parang wala namang masyadong halaga. Pero sa totoo lang, napakahalaga pala. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin doon sa isang bahagi na binasa ni Pastora kanina. Kung hindi ka mata, ibig bang sabihin hindi ka na kailangan? Lahat ay kailangan. Kung tayo ay normal, ibig sabihin, meron tayong, ano ba yung mga senses, Brad Paul, sa tinuturo dito, yung mga major senses, yung sense of sight or seeing, yung sense of hearing, ang sense of panlasa, yung sense of, ano pa? Ang dami niyan eh. Bakit kapag halimbawa ikay nasa luksugan, yung nararamdaman mo, di ba doon pagkasakit, pag nasagi yun, hindi lang naman yung paa buong katawan ang nakakaramdam. Ang liit-liit lang doon. Masubukan yung matinig ng tayo. Kung ano talagang maramdaman yung buong katawan. Napakasakit. Ramdam lahat. Kaya sinasabi doon kanina sa binasa ni Pastora, kung meron man isang nasasaktan sa katawan o sa iglesia, nararamdaman natin lahat. Ngunit kung merong napaparangalan, ay napaparangalan ang lahat. Meron isang taga Puerto Princesa College of Engineering na nag-top sa civil engineering board. Di ba parang proud tayo mga Palawinyo dahil imagine buong Pilipinas nag-top ang taga Puerto Princesa College of Engineering and Architecture. Parang yung parangal sa isang tao, nadadamay tayo. Pag pinag-usap, malulupit yung mga taga dyan sa PSU na yan. Hindi basta-basta yan. Tinalo ang UP, tinalo ang Mapua, tinalo ang mga Lasal, yung mga Cebu, mga MSU, tinalo. 93.6 ang average. Lalo na kung yun, halimbawa, ay anak ng Diyos at Kristiyano at kabilang dito sa Bethel Gospel Church, nag-number 1, aba, yung ating tingat talagang alalapad na pag naglakad tayo, ang gabalak na ginihira, ang bunggan mo. Lalo na kung anak mo yun. Di ba? So, ganun po ang pagpapahalaga ng Panginoon sa bawat bahagi ng katawan. Sa iglesia na pinag-uusapan natin, di ba merong nagtutugtog? Tuwan-tuwa tayo pag maganda yung palo. Tuwan-tuwa tayo pag maganda yung kalabit ni Sir Jerome sa bass. Parang ramdam na ramdam mo yung unity ng lahat ng instrumento. Na kahit masakit yung paa mo dahil sa mga nararamdaman, gusto mong uminda. Kasi mapapainda ka. Because of the unity of the instrument. And that is the basic example sa body of Christ. Nung inarrange ng Diyos ang iglesia, ang kanyang katawan, lahat ng mga ito, yung nag-aaser, yung nag-aayos ng upuan, yung mga nagwawalis-walis, yung mga nagdi-decorate, parang sa tingin mo, hindi naman sila masyadong pansin sa iglesia. Pero, kung tingnan mo yung kanilang ginawa, ma-appreciate mo na sila pala'y napakahalaga. Hindi lang yung pastor, hindi lang yung kung sinong tumatayo dito sa harap ang mas mahalaga.
Kasi pag tinignan mo ito, wala man lamang dekorasyon dito sa harap, ay sasabihin mo, ano na rin yan? Parang wala man lamang kabuhay-buhay ang altar. Di ba? So ma-appreciate mo ngayon, yung mga nautusan ng pastor, pakilagyan mo ito dito ng mga burak-burak, di may tuy, di sa luyo, may tenda, para balansi mo da, maski pa sa murok, pag sila dati mga bisita, maski pa sa murok, matindo-tindo ba na silingan, tulad na to. Di ba? May nilamang na participation. But then they contribute a lot to the body of Christ. Which is, tama yung sinasabi ng Panginoon at ni Apostol Paul na lahat, kahit kalilitang bahagi ng katawan ay mahalaga para hindi nagkakaroon ng silusan. Kung mahusay yung nag-worship leader dito at gusto mo maging worship leader, di hangarin mo, magpaturo kang ipastura, tayo ka dito, practice ka dito pag Sabado, para pagdating ng susunod na mga panahon, ikaw na rin yung tumatayo dito dahil si pastura dadali na naman ang Espiritu ng Diyos kung saan-saan dahil sa pagpapalawak ng Iglesia. And therefore, we have to prepare ourselves lahat. Di ba sa atleta, sa mga naglalaro ng chess, kay Sir Jerome, yung mga kalaban mo na parang mga hindi marurunong, akala mo wala ka natutunan sa kanila. Yung mali na tira nila, pag inaral mo, ginagawa pa rin ng mga grandmaster. Sa tingin mo pala mali, pero doon sa mga original na naglalaro ng chess, isa pala yung sa parang isang move na parang hindi makakahalaga. Pero sa'yo, ay mali man yan. Kasi hindi natin nauunawahan yung kabuuan nung plano nung naglalaro ng chess. Pag nag-move sila ganyan, ay mali man yan. Kasi yun lang ang alam natin. Pero kung inaral natin, ang lalim pala nun. Ganun din sa atin sa Iglesia. Ni Kristo. Tama ba? Iglesia ni Kristo naman talaga tayo. Totoong Iglesia ni Kristo. Kaya nga, pansinin natin, ang sabi dito ay, naglagay ang Panginoon ng mga apostol, ng mga pastor, ng mga ebanghilista, ng mga teacher, upang ang iglesia ay ihanda para sa paglilingkod. Pag sinabing itong fivefold ministry nito ay gumanap ng kanilang mga tungkulin, sa maniwala tayo sa hindi, napaka-healthy ng iglesia. Kung minsan ang iglesia ay hindi lumalago, sapagkat ang nagpapaksyon ay isa lang. Parang hindi normal. Kasi yung normal na iglesia or normal na body of Christ, kailangan nagpapaksyon itong lahat na ito. The apostle, the prophet, the pastor, the evangelist, and the teacher. Kasi kung ang lahat ng ito ay gumagana sa loob ng iglesia, siguradong buhay at nagpapangsyon ng malusog ang iglesia. Now, kung sabihin natin, wala pa man tayong ganito, may mga iglesia naman na pinagkalooban ng pastor ng mga gifts na ito. Kung minsan 3 ang dala-dala niya. Yung pagiging apostol, yung pagiging pastor, yung pagiging propeta. Importante kasi itong 3 ito, sapagkat yung propeta na nagbibigay ng direksyon sa iglesia, yun ang function niya. At siya ang may direktang connection sa Diyos para sabihin sa iglesia at bababalaan ang iglesia kung anuman yung mga mali na nangyayari. Ganon din yung apostol. May katapangan siyang magtuwid at sabihin, kumprontahin ang kasalanan. At nang sa gayon, ang isang miyembro ay hindi na magpatuloy sa pagkakasala. Samantalang ang pastor, kapag ka ang apostol ay sa gawa ng kanyang function, pinalo niya yung isang miyembro dahil gumagawa ng mali, papasok ngayon si pastor. Parang siya yung taga-amo-amo ganyan lang talaga yung kapatid. Ano yung ka ba? Pihap ba? Ayos na yan, talaga. Papasok ngayon yung kabutihan, yung kapaitan ng pastor para yung mga napipilayan na papalo, siya naman yung tagapakalma. Para hindi naman siya magtantro, maglupasay dyan. At mag-alis na lang ako kasi lagi na lang ako napapagalitan. So kung nagpapangsyon ang lahat ng ito, mararamdaman talaga na yung body of Christ ay napakalusog. May mga
nag-aral tungkol sa pag-aalaga ng kambing. Ang kambing ay kailangan kumain siya ng 32 klase ng mga damo sa isang araw. Eh paano na lang kung nakakulong? Di isa lang ang kanya kakainin. Kung ano lang sakatin na ibigay sa kanya, yun lang kakainin niya. Kung hindi tayo nag-aral. Parang tayo din naman. Pag pinag-usapan ng kalusugan, tinuro ni Pastor Paul, tama, Pastor Paul, nung nakaraan, kailangan kumain ng tama, matulog ng tama, mag-ehersisyo, mga ano pa yun, Sir Paul? Mga tinuro mo, para maging healthy yung living. At tama po yun. Kailangan, bilang bahagi ng katawan, kung sabihin ng ang laki-laki ng katawan ko, ang lusog-lusog ko, ay subukan mo daw na wala si kamay para magsubok ng kanin o pagkain. Hindi ka rin naman lulusog, di ba? Parang pag hindi nag-function yung ating sense of panlasa, kahit anong sarap ng pagkain, sabi ng mga nakubid, wala daw panlasa, wala daw panamoy, ay hindi talaga ang hirap. Paano ka lulusog? Mamamayat ka talaga kasi wala kang ganang kumain. So napakahalaga pala yung sense of panlasa. Kasi kung kahit na paborito natin yung tinulang manok, kung wala kang panglasa, hindi mo naman talaga yung makain. Purparan yun. Nakaranas man siguro tayo ng trangkaso lahat, di ba? Pag natrangkaso tayo, naalala ko ng mga bata pa kami, saka ka lang bigyan ng itlog at saka royal. Hindi ka talaga makatikim ng itlog at royal pag wala kang trangkaso. O di ba, Sister Nere? Pag anak, anong imong sudan na gusto? Wala ko yung makaunda. Di maihaw tas ang manok? Ate, ito ba si pilosopo? Ay gusto na lang laging nagkatrangkaso. May kinakatayan ng manok na native eh. Eh di namin kay tinulay. Di ba? May kapayas pag malunggay. Eh di sige na lang, gusto na lang niya may trangkaso araw-araw. Eh wala man siya katayan ng manok, piskan. Siguro maski yung maliit pa kung wala kang sakit, hindi ka man katayan. Hindi ka rin bilhan ng royal at saka ng itlog pag hindi ka magkasakit. Minsan talaga kailangan magkasakit para makatikim. Buhay probinsya ko yun, pero sa syudad, hindi naman siguro yung nararanasan. Ano? Ewan ko lang kila pastor kasi galing man to sa Bicol. Di ba syudad siguro? Ganun, di ba? Kasi nga, kahit nasabihin natin, napakalusok ng katawan natin, kung yung ibang function, parang hindi naman masyadong makabuluhan, eh hindi mag-function, eh talagang hindi magiging normal yung ating katawan. Naalala ko minsan, kung halimbawa pala ang Diyos ay hindi matalino sa pagkakagawa sa atin, pag nag-exercise tayo, magbubuhat-buhat tayo ng dumbbell o kaya barbell. Pagka lumaki lang yung braso natin at hindi naging balance yung katawan, kaya kapangit tingnan. Kaya pag nag-exercise tayo, hindi pala lang muscle ang nakikinabang, di ba? Pag halimbawa tumatakbo tayo, hindi lang paa ang nakikinabang. The whole body ay nagkakaroon ng balanse. Pag lumaki yung hita dahil sa jogging, maganda rin naman yung epekto sa taas, sa body na, sa upper body na tinatawag. Yung mga nagbabasketball, although shoot lang man sila ng ganyan, pero yung kanilang ginagawang exercise, buong katawan. Paa, tuhod, balikat, ulo. Kanta rin yun, di ba? Paa, tuhod. Kasi nga, pag nagkaroon ng kalusugan yung paa, kalusugan sa buong katawan. Pag nag-function ang paa, nakikinabang ang buong katawan. Ganyan po kahalaga ang iglesia, ang body of Christ. Nagpapunction lahat, gumagana lahat, parang hindi nagkakaroon ng inggitan at pagsisilusan dahil sa kanyang function. Kung walang nagkakaloob sa iglesyang ito, paano mabubuhay ang mga lingkod?
natin sila nakikita dito sa ministeryo, pero grabe naman yung mga offering at love gift ng mga hindi nakikita sa pagfunction sa loob ng ministry. Pero hindi natin sila pwedeng sumbatan na, hindi ka na namin nakikita sa prayer meeting, hindi ka na namin nakikita sa midweek. Meron silang ginagawa eh. Pero pagdating naman sa giving and offering, dami naman silang ibinibigay. So bahagi sila ng katawan. May function sila. Yung iba, pag halimbawa, hindi naman gumaling yung ipinag-pray ko. Sabi ko sa binasa ni Pastora kanina, hindi lahat binigyan ng kapangyarihang magpagaling. Hindi lahat ay binigyan ng kapangyarihang magsalita sa ibang wika. Pero kung pwedeng magturo ang lahat, basta magpaturo lang muna sa mga ministry na itinalaga ng Diyos, pastor, apostle, teacher. Kasi kung hindi tayo magpapaturo, baka hindi naman tama yung ating sasabihin. Kaya ito, parang nagkukwento lang naman ako dito. Ayaw ko lang kung meron din kayong napupulot kahit kunti sa akin. Kasi kung wala naman kayong mapupulot sa akin, pastor, sabihin ko na rin lang para makupo na rin lang ako. Masarap kayo nakaupo. Di ba? Pero kung meron naman kayong mapupulot kahit kunti, kahit isa lang, sa 1,000 sinabi ko, kahit meron lang isang napulot at mapakinabangan, makapagpapalago sa ating pananampalataya, salamat sa Diyos. Kahit may isa, sa dami kong sinalita. Kasi parang hindi ako nasanay nung number 1, number 2, number 3. Malilimutan man yung magkwento na lang ako ng magkwento dito. At baka dun sa mga kwento ko na ito, ay maalala din tayo kahit isa. At ang kahalagahan nung naaalala ninyo na yan, dala-dala ninyo yan sa buong buhay natin. At kung yan ay magiging alaala natin sa buong buhay natin, may pamamana pa rin natin sa ating mga anak o apo. At kung makita-kita man tayo sa langit at makikita naman tayo doon, sasabihin ninyo sa akin, Brad, salamat, sinabi mo na yung maliit na bungot dito may purpose din. Ano ang purpose? Wala naman doon dito, di ba? Pero meron, di ba? Biguti at balbas. Sumayat. Kung walang at, pangit-pakinggan. Maliit na bagay. Ibig ko sabihin mga kapatid, lahat tayo ay mahalaga. Sabi ni Apostol Paul, wala tayong dahilan para mainggit sa isa. Magsilos sa isa. Sapagkat hindi tayo nakikita, sapagkat hindi tayo masyadong bulgar o pabibo. Pero mayroon kang halaga. May kabuluhan ka bilang bahagi ng iglesia. Maano kung ang tawag lamang sa iyo ay may purpose na pa rin. Maano kung ang iyong bahagi ay hinliliit ka lang, pero napakalaki yung ginagampanan. Pagtanggal lang ng tinga kung wala kang kuko, ang hirap, di ba? Mga ganon. Kaya, huwag tayong manghina. Isipin natin na tayo'y bahagi ng katawan, may purpose, may function tayo para sa ikalulusog ng Iglesia ni Kristo. Amen? Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na aming pong maunawaan ang iyong mga salita, dakilang Diyos. Bagamat ito, Panginoon, ay parang simpleng bagay, ngunit dapat naming maunawaan, Panginoon, na kami ay bahagi ng katawan at bilang bahagi ay mahalaga ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga pastor, sa mga propeta, sa mga evangelista, sa mga guro na patuloy na ginagamit mo upang magturo, upang ihanda ang iyong iglesia sa paglilingkod sa Diyos. Salamat, Panginoon, na patuloy mong bigyan ng kaunawaan ang iyong mga anak na yung value namin, yung halaga namin, O Diyos, sa iyong katawan ay hindi matatawaran sapagkat inalagay mo ang bawat isa ayon sa iyong dakilang layunin. To serve and to share your good news of salvation. Lord, thank you sa umagang ito dahil ikaw, Panginoon, na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng pangunawa at kaalaman sa mga bagay na ninais mo para sa iyong katawan. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri at salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning and God bless you.